Hindi to kailangan ng kakao. Pila tayo ng bukid. Dali pa rin pagkakakaw natin. sentro. Oo. Dugol na ako ng balay. Ito pala, rumo kami.
karton. Oo. Pala Ganay, oo, patuyo-tuyo. Kinitiri mo rin mo ni sa shortcut. Ah. Woo! Kulbakan daw. Paano matanahan na tayo mga nani? Naano naman tag-plising-plising at takbo lang. Hamis na kindalan. Iya tayo. See? Tawid tayo ng ilog. Ilog. Ako mali sa padre no? Cellphone. Hindi. Nandito sa bag. Basa ka? Hindi, okay lang yan. Dumuga oy. Nadulas. Saan mo ano. Okay na. Iuhad ang kanang imong butas basa. Iya basa. Nasudlag tubig. Ah, magpagaling ko. All goods lang kami. Ka nagkasukod. Wala eh, kasi may hawak kong ano eh. Camera eh. Itong protection lang ko. Ayan na. Okay lang yan. Tubig yun. Woo! Lumot pa na banggaan. Grabe. Mahirapan guys, pero maning-mani. Grabe.
Mone, ila bagkason. Grabe no? Dito ito sa sentro. Oo. Layo din pala. Wala may medyo oras eh. Lakton? Oh, Paspas nga lakaw. ka na. Pabahada ba? Oo. Grabe ang lupit. Sa Kalam, Rosie lang. Kita sa yun mga Iya, ako gusto mga gitamnan og kuan. Katong durian. ang tupad. Sunod. Sa sunod. Di patungan. Oo, di patungan sa kuan. Di matalong na. Ako gani. Sayang. Isa ra ka highlight definida diha. Grabe. Pero mo ban dito lagi balik sa babaw sa kuha. Oo. Kaya wala yung alibyo. O wala man din na kay. Ando rin, kailangan ng araw eh. Oh. Ano ka sabi? Sila nakahawa na. Ako, di ba? Ako. Dito pala, ganito pala kalupit yung daanan dito papunta sa pinagtaniman natin ng kakao. Grabe boy. Mabuti eh. Wala pa yung ulan karon no? Wala na. Tuyo, uga ang dinaanan namin kalsada. Eh kung tagulan to di lapok-lapok. May kalsadaan nila diri no? Oh. Namo kasala ni sa una. Kung kiin nga pula sana tama ra diha kay katunod akong bato. Kay nalapok man na diha. Man diha na babaw. Unsa man giabo no nag bato ni? Graba. Oh, next mountain. Oo. Dali mo na padung sa nawasa sa ubos. Ini. Oo. May gulay. Grabe boy. Parang tumatayo tumbong mo. Kani mo na juri. Kasi ni. Oh, natapa lang tuwa na. Unahan. Grabe na po rin sila. Oh. Mura guprinda man ay right timer siguro nila. Kada lang, labiran lang. Oo. Kalimot kong pagkaol sa iring kalo. Adi, nagdala pa ito pagkaon, di ba? Taga na to niya. Tingnan mo naman postura na mo. Ayan, postura na mo. Nadulas kanina. Nadulas kanina doon sa ilog. Sobrang lumot. Hey, thank you. First time natin nakarating rito. Ito yung rubber ni Kenuel. Nag-regards mo dayon? Lalo lang ako.
Yun yung ano, rabiran niya. Ito yung mga ano, mga sa amin, mga karaang kakao. Mga sinaunang tanim pa to. Kaya walang mga ganong bunga oh. Kasi hindi nalagaan. No? Punta tayo dito sa bahay ko ni Kuya. Grabe no. Ganun talaga pag meron ka ano, gubat-gubat eh. Tagpila naman di kami tos ng distansya sa kuan niya. Palkata ay kining kuan. Oh, kana siya. Rubber. 3 by 3 lang yapon. Oh, ito tinan mo itong mga old kakao. Dagko na kayo. Kana may mga bunga na pero nagsugod ng gugula ko. Oo. Ano pa oh. Mo ni sa mga kakawa nga kaniadto pa. Pag simula nung pagpalit ni Papa. Ayun pa nga doon no, kakao. Katabi ng isang punong kahoy doon. Dako kayo, ang laki. Yun. Anto dito pa rin sa ubos yung kuan niya. Grabe. Di siya matakot dito mag ano? Grabing masukal yung ahas. Yan ang buhay magsasaka. Kita naman natin kung gaano ka ano kasukal. Yan. Hindi mo rin pwedeng ano. Pero pwede na siya isprayan ko niya kining pandamo. Ah. Kasi parang nakakatakot eh. 2 hektarya to. Puro rubber yung tanim niya. Ang dami rin pala mga karang kakao eh. Kaya kasi sobrang taas, walang pruning. Puro nagitsag kahoy. Oh, namulak na oh. Oh. Namulak na. Mga bagong mulak. Kakao. Yan ang ano, mahirap pag ano, mahirap i-harvest kapag malalaki na kasi nasa matataas. Mas kaganyan, nasa bangin. Pag magpatong ka, siyempre tatakot ka rin kasi hagdanan, gamitan mo siya ng hagdanan. Kailangan safety ka, safety measure ka lagi. Para pag akit mo sa hagdanan, hindi matumba yung hagdanan, mapapunta doon sa bangin. Marami rin palang kakao dito sa ano niya eh. Mga karaang kakao eh. Hindi naman nabasa yung cellphone natin nung pagkabagsak kanina. Yan oh, hindi naman nabasa. Safety naman. Pinoproteksyon na kasi natin tong GoPro kanina kaya pag untol sa puwet, apak isa. Tinukoy ko itong isa kong paa. Ang problema na-slide din sa lumot. Kaya napaupo ako. Pero kung hindi masyadong malumot, yung pagtukod ko hindi ma-slide. Ganito pala si Kinoy. Kini diri sa likod ya, iha pa ba ni o ilakuan? Sa pikas na. To pa ni dire? Paingon dito. Iha pa din ng rabiran. Ang lawak ka pala ng 2 hektarya niya. Hindi nakakayanan ni Kuya sila mag-isa. Alam naman natin kapag rubber ka, mag-antay ka lang sa ano, hagbas-hagbas mo niya, ay ano yung tawag nito, tapping. Tapos every 15 days yata, harvest na. Diri lang ko sa taas ya.
Mga libre. Pasaka nga to. Daghan pa man diri mga palkata di ay nga kuan. Bagong tubo. Mga liso-liso. Mga palkata yan, oh. Pero mahal ka rin, barato na ka ng palkata, guys. Ang kumikita, mga kumpanya lang nag kini dia mo kay Kuya Noel pa na dia nga kuan. Ikan tong kahoy oh. Ako katong kahoy. Oh, kanang Oo, dako baga. Paano dito? Paubos. Ang dami pa pruningan. Oh. Kasi pag na-pruning yan, gaganda palalo yung ano yan. Nasa pagkakaroon ng bunga. Bulaklak. Bulaklak na para magkaroon silang magandang bunga. Bakilid ng giday, no? Di ang kaya tininitan eh, parang wala na rin ka bakilid. Oh. Hindi siya pwede limonsito, sobrang bakilid. Kasi pag mag-harvest ka sa limonsito, ay, saan na lang pag-harvest sa limonsito? Ayun, ang dami mga bunga, oh. Di ba? Ayun, oh. Liit niya, ang daming bunga. ipanghatak niya. Oo. At so, dito sa baba, ang ganda pala. Dito yung sa baba na maganda yung ano, tubo ng kakao. Ito dah, ito. Bunga. Oo nga, no. Kinahanglan sa pruning. Ito yung bunga niya. Oh. Pero dapat talaga guys, ito, mga bunga nito, pruning siya ang gamit. Kasi kung saan ka nagtanggal ng bunga, doon yan ulit babalik yung mga bulaklak na panibagong bunga naman. Tanggalin mo na yan, tanggalin mo na yan, kuya. Kakao, yan. Yan. Oh, yan. Ang ganda nga rito, no? Tanggalin mo tayo. Tanggalin mo yan. Pinuntuhan. Wala na siya. Ayan. Ganyan. Diyan ang mga bunga. Kasi dito magbunga yun. Pati ito. Anong tawag ng ano nito? Sakit niya. Ano ng bad porer. Bad porer. Pero yun ang ano niya. Oh. Ano kasi to? Trinitaryo to. Ng mga kakao yung nabili natin. Uy, wala mo dito. Ang gaganda rito. Marami din palang ano, no? Kasi pag mapruning siya ng maayos, wala na, full blast. Ay, dito yung ini, kaya na nag-bar down. Nadiha ang kuhan kanang duldul. Nadiha. Oo, na dito. Oo, dito na. Umpisa niya na palang mag-ano. Na-spray niya doon, oh. Yun yung na dito, sikpit na dito. Okay, goods pala. Alam niya ano, kung kamawagay siya mag-pruning, ate man siya kakao, kamawag siya mag-pruning. Pag kuha na mo, kung pruning siya, para magpurma ang kakao, sanga-sanga niya, tanggalin yun. Mula sa ubos ng sanga, gikan diri, tama niya, kini, nagsanga, mga 40 cm. Pagkatas ng 40 cm, pag may sanga, tanggalin mo na. Cut ka dapat dyan, kaya na to, yan, 40 cm. Cut mo na to, yan, tanggalin mo. Dito sa sanga, ayan, may mga bagong sanga na ganyan, dyan mo putulin mo ng gitna kasi yan yung susulin na ano. Para hindi siya masyadong tumaas. Full goods naman. Ganda lang ng kakao pala. Kinalabasan guys. Kaso, iniiwan lang talaga tayo ni Kuya Noel. Inayawan niya na yung
buhay natin, okay lang yun. Yan talaga. Tanggalin na natin to. Kasi yan, ang kailangan kasi ng mga to, maaarawan din sila, masinaga ng araw. Ang bunga. Mo na si kinabuhi sa kakao. Masidlakan sa adlaw. Kini. Putol dari. Dari ka na magputol. Kini. Para magsanga siya. Ganun ba? Well goods naman. Kakatuwa din yung iniwan sa atin ni Ken Will. Paggawa niya. Kasi pag bungahonan nindot na. Kini diri sa ubos. Mamunga na gini siya diri sa ubos. Kaya mga dagko naman. Malalaki na siya. Magbubunga na talaga to. Ay, karon mga kuan. Mga June, July. Tapos napruningan to. Lalo pag napruningan to. Tapos naabunuhan. Isprehan. Pruning, spray. Oo. Abuno. Hindi pruning, abuno. Tapos spray. Dili man din mag-abono. Huwag ka nang naginana oh. Oo. Mag-abono, pruning, human, abono. Ito tawagan ng mga udlot nga daghan. Ano yan? Pangpabulas yan eh. So, dito putol nito dapat to. Taas na kasi masyado. Dapat, may sanga dapat ganun. May katuwang siya rito. Abusadong may-ari, walang pruning share. Abusado, farmer, walang pruning share. Pumunta ng farm, walang pruning share. Nagka-video natin, nagpula naman. Hindi, nag-video na yan. Nag-roll up na yan. Huwag nyo lang gayahin ito, wala tayong. Kumakita rin sa bundok na wala tayong dalang pruning share. Meron naman sa ating pruning share doon. Nakalimutan kasi hindi naman rin nakalaan na maglilinis tayo. Oo. Kita nyo yan, ganito siya. Simulat sa pool, 3 years old. Malaman nag-pruning si Ken Will ani. Pero yung mga tip pruning, wala siya kasi kung makikita nyo sa katayuan ng ating kakao, masyado siyang matayog. Sa tatlong taon, yung iba sobrang taas. Di ba? Tapos ang daming sanga. Ibig sabihin nga sukat ka na dito, wala pag siya doon ay ubang nga nakatila o pruning. Pero doon ay ubang nga wala kasi siyempre si kuya lang, hindi niya kaya eh. Siya lang mag-isa. Sa kadaghan. Oo, kadaghan. Nakita niyo naman yung ano na, pinakita rin kanina. Yun ang area niya. Rubber yun. Napakalawak. Tapos siya lang mag-isa ang tumitira. Kaya nakakayanan niya yun, siya lang mag-isa. Ayun guys. Tinatawa-tawa lang natin pero nahihirapan na tayo sa kalisod. Hirap kaliwa eh. Kasi dapat talaga pruning share. Kasi ang iniiwasan natin na hindi madamage yung mga balat-balat niya. Kasi dyan sa balat, sa panik niya, sa balat, dito tayo, kita niyo mga bulaklak. Yan. Diyan lumalabas yung mga bulaklak niya tapos nagiging bunga. Nagiging kakao. Ito. Pero sira to. Hindi ganito ang kinalabasan. Kasi namunga na talaga to. Hindi lang talaga namin na napabayaan ko lang. Hindi naman si kuya. Ako kasi siyempre, ako ang may-ari.
hindi ko siya kinokontak minsan kasi alam ko busy. Alam ko na pwede na pabungahin, kaya karong tuiga, ngayong taon na to, mag-uumpisa tayo. Start kasi by December or January, kailangan mag-harvest na tayo. Gusto ko mag-leave ng isang buwan sa trabaho pero hindi pwede. Hindi pwede. Eh kung ubusin natin yung araw natin, paano na yung mga pamilya natin? May mga anak rin tayo na umaasa sa atin. Kaya, ngayon lang, pagkakataon lang to na nandito tayo. Pero mga ilang araw, balik na rin ulit tayo dun sa trabaho natin. Kaya habang nandito tayo, ngayon lang araw na to. Pasunod ito, wala lang kasi mayroon pa kami mga ibang gawain eh. Kailangan din tapusin. Yeah. Diba? Yung nga ang sinasabi ko noon, yung previous natin mga vlogs, ang pagpa-farming masarap. Masarap sa umpisa. Masarap kapag may pang-finance ka. Pero kaya saludo ako sa mga magsasaka na nakapag nagtsatsaga, maasikaso yung tanim nila para ma-survive yung hapagkainan nila. Siyempre, pati tayo na nagtatrabaho sa Maynila, nakikikain din sa mga ani nila. Diba? Hirap mag ano. Tapos kulang pa tayo sa ano. Minsan may mga LGU na tumutulong sa mga magsasaka pero hindi lahat ng mga LGU na mayroong puso na tulungan yung mga magsasaka para gumanda yung ani at lumakas yung kanilang sakahan. Hindi ko naman nila lahat. Mayroong iba. Pero kung sa mga LGU na nagmamahal sa bayan nila, tulungan nila kasi area mo, farm naman yan. Maraming mga magsasaka dyan. Ibig sabihin, kung umaangat yung mga sakahan nila, umaangat kabuhayan nila, tataas yung tax natin. Siyempre, ang magsasaka kasi kapag may pera, bili ng bili sa bayan. O, may taxes lahat ng binibili natin, bibili natin sa tindahan, may mga taxes yun. May kita ang gobyerno. Module. Sayang eh. Kasi, bro, ang lawak ng lupa ng Pilipinas na nakatiwangwang lang. Sayang. Kasi yung mga magsasaka, takot na magtanim kasi yung financing, walang pang finance. Kaya ang nangyayari sa lupa nila, kunting sakahan lang, kunting tanim lang kasi isip nila, makakain lang, okay na. Sorry talaga, wala tayong pruning shear. Ganda kasi sana to pag may pruning shear eh. Wala tayong pruning shear kaya hirap mag-pruning pag ganito tatak. Minsan kasi hindi natin maiwasan na pag tapes natin ito, nasusugatan yung ibang mga sanga-sanga niya, balat. Na kailangan dapat iwasan yun para hindi masira yung balat niya. Saka maaring kapag nasugatan yung balat niya, maaring pagmulan ng fungus. Sayang yung kakao. Ito naman yan. Ito natin. Hindi natin taga kasi atiki eh. Iot.
Gaya nito. Gaya nito, tinapisan natin. Siyempre, hindi natin, mahina tayo sa kalkulasyon kasi hindi tayo sanay humawak ng itak. Pag tapes natin, okay pa pang una. Pangalawa, lumihis na rito. Wala na, Davids na to. Di ba? Pero kung meron tayong tamang kagamitan, yung pruning shear, gano'n at saka yung lagari, hindi madadamage yung ibang branch. Sanga at saka itong balat niya. Wala na yan, damage na to. Tsaka dapat yung pagputol nito, ganyan sagad. Wala yung mga nakaiwan na ganito. Kasi yun nga, pwedeng tirahan ng mga insekto yan, fungus or fungus. So masisira yung natin, tanim natin. Ganyan natin ito kasi papasok doon na dapat open yan, naka-canopy. Notice ang rayo. Oh. Oh. Lumanag siya. Lalaki na ito eh, magmamature na rin sa ito, magmamature na rin yan. Ito, itlon to kay taas to. Oo, ito. Liwanag. Ano siya? Di naman siya mo. Di na sa main branch niya ang mga bunga, ang mga bulak. Yan naman yan. Open air. Di ba? Open air siya. Airflow niya, tuloy-tuloy lang yan. Meron din mga insekto na takot sa hangin. Kaya pag humangin, hindi sila makapagtago sa mga sanga-sanga, sa mga dahon.
Okay. Hindi ka siya. Uy. Nakatawag. Sabi na. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Lagay nito oh. Sigurado may madadamage na naman dyan. Kasi itak gamitin natin, sisira. Sayang. Oh, napingsan good. Pingis good siya. Hindi natin siya malikayan. Nagpingis. Kini siya ngayon, dapat pinapatuloy. Ganda ka nagbulak. Mga stick branches. Wala na to. Ang silbi yan. Kaya man, bumili ng lupa. Eh, syempre, yung mga magsasaka naman na kailangan din ng pera. Bumili din, pinagbili rin. Diba? Tingnan natin yung kaibahan. So, kaibahan niya. Dati ang daming mga sanga. Yung airflow, hindi nakakadaan. Diba? Pwedeng pag ano ng mga langgam, mga fungus, mga insekto, pagtaguan. Ngayon, naaarawan na siya. Naaarawan na itong mga branches niya. Iwas ano na, makokontrol na yung fungus sa insekto nandyan eh. Pero kapag ganito open siya, makokontrol natin. Hindi dadami yung mga insekto kasi ang mga insekto, fungus ayaw nila yung mainit. Parang tao yan na naguglota, ayaw mainitan. Gusto lang sa malilim. Ganyan sila. Kaya ngayon, inaayos natin itong ating kawan para hindi nila pamahayan. Uy, pupuk. Pupuk.
lagi siya. Nahinay ka man. Wala pa kasi may usa nga eh. Tsaka, yung kakao, take note lang, masama rin yung overprone. Kasi ang kalaban din ng kakao, nasasunburn to. To. Pag nasunburn to, magbabalat, maaaring mamatay yung ikamatay ng kakao natin puno. Dali mag-dry up pag wala Oo, ng dahon. dry siya. Totoo yun. Huwag nating hayaan na mapasarap yung pruning natin. Minsan napapasarap din ang pruning pagtingin natin sa malayo. Yan. Kalbo na pala. Kalbo na. Di ba? Kalbo na. Sayang. Ganun lang siya. Meron pa siya mga dahon. Importante. Ito. Airflow. Maganda yung dahon ng hangin. Nasisinagan ng ano. Nasisinagan siya ng tamang sikat ng araw. Mahirap pag pruning pag itak hawak mo. Oo. Pero kung pruning shear to, mas mabilis kami. Mm. Mas mabilis. Eh, no choice eh. May pruning shear doon, nakalimutan namin dalhin kasi wala naman kaming balak na magganito. Ito pruning. Ito pa isa. Yan sa likod. Yan. Susulitin ko na to. Before. Yan. Yan yung before, oh. Di ba? Kaming sanga. Ang sobrang lilim. Pwedeng kapag tag-ulan kasi mas lalong maraming mga punggos, mga insekto na titira diyan kasi malamig. Yun ang gustong-gusto ng punggos. Tingnan niyo itong mga bunga niya, oh. Di ba? May pagkukulang tayo sa ating pananim. Nagkulang tayo. Tingnan mo, oh. Mali, di ba? Sayang, nasira. Ba't dyan lang? Hindi natin nakokontrol yung itak. Kasi, oh, tingnan mo. Dami pa ulit. Damay ka. Hindi natin nakokontrol kasi hindi natin trabaho, hindi ito yung nakasanayan natin. Ganun naman yun, di ba? Kapag bago ka, yan. Sayang eh. Di ba nakapanit-panit na? Sayang yan guys. Kasi bagamat pwedeng gumaling yan o hindi na. Sana wag naman magkasakit. Gagaling pa yan. Gagaling daw. Gagaling pa yan bro. Tingnan mo, ito. Ito. Tingnan mo to. Oh. Nabalatan, di ba? Ganyan oh. Ito. Ayan siya, nabalatan. Ngayon tingnan mo, tinirahan ng mga langgam na pula. Yan. Oh, di ba? Ano yan ha, mainit, tag-init pa. Kapag tag-ulan na, maaring hindi lang langgam ang tumira diyan. Kaya kailangan iwasan natin na kaganyan oh, mabalatan yung ating mga kakao. Dapat nga ito, yung iba, pagkatapos nito, pinapahiran nila ng fungicide or kung walang fungicide, kahit yung pinturahan na lang ng yung flat latex na pintura para hindi siya prevent yun sa sa mga fungus na maaring tumira sa natin tanim. Tingnan mo yung sanga niya, nagdidikit-dikit oh. Ganun kalupit. Bawal yan. Bawal. Yan ang bawal na bawal. Kapag ganyan, lahat ng kakao mo, hindi productive yung natin, kakao.
Kagaya niyan, 40 cm. Ito, mga 40 cm yan. 40 cm, pwede mo na putulin ito rito. Iwan yung dalawang sanga. Kasi, pag nagsanga yan, pag naputol mo to, magbibigay ulit ng mga magandang dahon, panibagong sanga, na siyang magbibigay din sa ano ng pagkain para sa bunga ng kakao. Ito rin natin ito. Ito yung maganda din mamaya. Kaso mahirap talaga guys kasi sana wag lang masira yan. Yeah. Kunti, di ba? No? Banga man kay kadong oy. Di makaanad sa ughulinay. Botok koy. Tinis man pirmi. Oh. Sayang. Buhay tayo. Hinurit sa ating tanom. Yan, airflow na. Kasi wala na rin yan eh. Kailangan matanggal yan. Dahil mga luma na yan. Susupplian nila. So yun, maraming salamat sa pakikinig, panonood sa ating video for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating Clan 76 TV.